Magandang gabi, Pilipinas. Ngayong buwan, muli po nating ipagdiriwang ng pagpapahalaga sa ating sariling wika. Ayon po sa Komisyon ng Wikang Filipino, para po sa taong ito, ang opisyal na magiging tema ng selebrasyon ay Filipino, Wika ng Pambansang Kaunlaran. Kaugnay rito, ayon sa Memorandum No. 79 ng Kagawaran ng Edukasyon, isa sa mga pinaka-esensyal na layunin ng Buwan ng Wika ngayong taon ay ang maipakita ang kahalagahan ng wika na higit pa sa pambansang kaunlaran. Gaano na nga ba kalayo ang narating ng bansa sa usapin ng pagpapalago at kaunlaran ng wikang Filipino? At paano nga ba natin ito patuloy na mapapangalagaan? Yan at marami pang iba ating sasagutin ngayong gabi. Ako po si Kirby Cristobal, kasama si Princess Habiba Sarip. Samahan po ninyo kami sa isang oras ng pagpupugay sa ating pambansa dito lamang sa Buwan ng Wika, a PTV Special Forum. Isa sa pangunahing ipinagdiriwang ng mga Pilipino tuwing Agosto ay ang Buwan ng Wika. Sa taong ito, ang tema ng selebrasyon ay Filipino, Wika ng Pambansang Kaunlaran. Taon-taon, aktibong nakikilahok sa pagdiriwang na ito ang iba't ibang eskwelahan, organisasyon at ahensya ng pamahalaan sa buong kapuluan. Ayon na rin sa kasaysayan, taong 1946 nang idineklara ni Pangulong Sergio Osmeña ang ika-27 ng Marso hanggang ika-2 ng Abril ng bawat taon bilang Linggo ng Wika. Ito ay bilang pagpupugay kay Francisco Baltazar, isa sa pinakakilalang manunulat ng bansa na ipinanganak noong April 2, 1788. Nang maupo bilang Pangulo si Ramon Magsaysay, inilipat ang selebrasyon mula March 29 hanggang April 4. Subalit, sa bisa ng Proclamation No. 186, kapalitan at ginawang August 13 hanggang 19. Ito ay bilang pag-alala naman sa kapanganakan ni Pangulong Manuel L. Quezon na kinikilalang ama ng wikang pambansa. Ang dating Linggo ng Wika, kalaunan ay naging Buwan ng Wika. Ayon na rin sa Proclamation 1041 na nilagdaan ni Pangulong Fidel V. Ramos noong July 1997. Gaano nga ba kahalaga sa bawat Pilipino ang selebrasyong ito? At paano nakatutulong sa kaunlaran ng bansa ang pagkakaroon ng sariling pagkakilanlan sa wika? Muli, sama-sama nating himayin ang usaping ito dito lamang sa Buwan ng Wika, a PTV Special Forum. Magandang gabi muli sa lahat ng ating manonood. Selebrasyon at kahalagahan ng wikang Filipino. Yan po ang ating tatalakayin ngayong gabi. Gaano nga ba kabuhay pa ang ating pambansang wika? Tama ka dyan. Napakahalagang pag-usapan ng mga pagbabago o yung mga developments na tinatawag para sa wikang Filipino. Especially, ngayon ay pinagdiriwang natin ang Buwan ng Wika. Pero ano-ano pa nga ba yung mga papel na dapat nagampanan ng ating wika sa kaunlaran ng isang bansa at paano nga ba ito napagyayaman? Alright. Kaya, nako, mamaya yan ang ating sasagutin. Kaya with that, naniniwala ako na this will be an interesting discussion, Kirby, with our guests. Kaya ano pang hinihintay natin? I-welcome na natin ang ating mga guests at unahin na po natin ang ating kasamang si Sir Arsenio T. Manalo, panrehiyong taga-Masid ng Department of Education NCR. Magandang gabi po sa inyong lahat. Alright, magandang gabi, sir. Next naman si Ginoong Professor Jonathan Balsamo, isa pong historian ng Philippine Historical Association. Magandang gabi po sa lahat. Maligayang Buwan ng Wika at Buwan ng Kasaysayan din. Alright. At dito naman sa aking kanan, Kirby, narito si Dr. Shelly Vega, puno ng salita at gramatika. Magandang gabi po at maligayang pagdiriwang ng Buwan ng Wika. At syempre, ang suki ng PTV Special Forum, Commissioner Purificacion de Lima ng Komisyon ng Wikang Filipino. Magandang gabi, ma'am. Magandang gabi po sa inyo lahat at sa ating mga manonood. Maligayang Buwan ng Wika sa buwan ng Agosto. Alright, ma'am, umpisahan ko na po yung tanong. Nabanggit po natin yung tema kanina, which is Filipino Wika po ng Pambansang Kaunlaran. Ma'am, ano po yung pinanggalingan ng mga salitang ito? Bakit po ito yung naging tema natin para sa taong ito? Oo. Kasi nag-umpisa nung isang taon ang Filipino bilang wika ng pambansang pagkakaisa. No? Kaya ngayon, ang tinukoy naman ng komisyon ay ang Filipino bilang wika ng pambansang kaunlaran. Dahil sa ngayon, sa taong to,
hinahangad namin na mas mapaigting pa ang paggamit ng wikang pambansang Filipino sa iba't ibang dominyo ng lipunan sa ating bansa. Kung kaya't hinangad namin na ngayon yon paigtingin dahil sa susunod na taon na ika-25 ng Komisyon sa Wikang Filipino, ang tema ay magiging Filipino bilang wika ng pambansang karunungan naman. Kaya yon para sa ngayon. Alright, ito naman para kay Dr. Shelly. Ma'am, ito po bang nakikita po ninyo, napapalakas pa rin po ba ang gamit natin sa wikang Filipino, lalo na po sa mga paaralan? Sa ngayon, lalo pong lumalakas ang Filipino. Sa katunayan, meron tayong mga pananaliksik na isinagawa na sa buong bansa ay ginagamit na ang wikang Filipino. Hindi lamang dito sa Tagalog area, kundi sa buong bansa kapag ikaw pumunta sa iba't ibang reyon, talagang gamit na po ang Filipino. Alright, ma'am, may follow-up lang po ako. Bakit po ganon? Sa iba pong alam po natin, even in elementary at saka ng high school, meron po tayong tinatawag na English-only policy. At sinasabi po natin na dapat gamitin natin ang wikang Filipino, pero wala naman po tayong naririnig na Filipino-only policy o dapat Filipino lamang ang ating gamitin na wika sa eskwelahan. Ano po ba yung tugon natin dito? Nasa saligang batas naman natin, nasa konstitusyon na isa sa opisyal at bukod sa pagiging wikang pambansa natin, opisyal na wika talaga ay ang Filipino. Bukod sa Ingles. Okay. So talagang wika ng edukasyon na talaga ang Filipino. So hindi na kailangan pang mag-ano tayo na Filipino-only policy. Kasi nandoon na talaga sa constitution natin na ang wikang Filipino ay opisyal na wika. Okay, Princess, gusto ko lang balikan yung nabanggit kanina ni Commissioner De Lima. Ma'am, nabanggit niyo po yung magiging tema naman for the next. Pero bago doon, ma'am, ano po ba yung mga nakahanay na mga aktibidad para po sa buwan ng wika ito, para lang po sa kaalaman ng ating mga kababayan? Itong buwan na ito, katatapos lang namin yung kongreso sa pagpaplanong wika sa Lingayen, itong Agosto 5 hanggang 7, at napakamatagumpay, no? Dahil mahigit 1,000 delegado ang dumalo sa galing ng buong bansa. Ang pinaka-tampok na aktibidad namin ay sa Agosto 19. Ito yung araw ng gawad. At dito yan sa Lungsod, Quezon. Sa araw na yon magagawaran ang mga gawad dangal Filipino, mga kampiyon ng wika, at mga ulirang guro. At nakatutuwang malaman na ang komisyon ngayon ay kumikilala sa mga nangunguna na unlarin at palaganapin ang wikang pambansang Filipino. Opo, ma'am, nabanggit niyo yung paunlarin at palawakin. Ma'am, sa tingin niyo, paano po nakakatulong yung wikang Filipino, especially po sa mga kabataan sa ngayon? Paano po nila itinitake yung pagsasalita at pagtanggap po doon sa ating sariling wika? Gayong mas dominant po yung naririnig nila ng mga English words. Kung mga bata lamang na wala pa sa paaralan, siyempre, kahit anong klaseng Filipino lang yung mapupulot nila, lalo sa media. Subalit, pag nasa formal ng pag-aaral sa sistema ng edukasyon, siyempre, doon medyo mararanasan na nila yung standardisadong Filipino na itinuturo sa paaralan. Na siya namang pinapalaganap ng Komisyon sa Wikang Filipino, standardisadong Filipino. Alright, alam mo, Kirby, tama din yung nasabi kanina, Shelly, na kumbaga dapat i-promote natin yung wikang Filipino. Hindi natin dapat hayaan na hihintayin pa natin na kailangan i-promote natin ito sa ating mga paaralan. Alright, this question naman, I would like to place it kay Sir Arsenio Manalo. Sir, dito po sa NCR, sa nakikita po natin sa mga paaralan, maging po sa, lalo na po sa mga kolehiyo, napapalakas po ba yung paggamit ng wikang Filipino? Batay po sa implementasyon ng curriculum at ng paggamit ng wikang Filipino sa
pambansang punong rehiyon sa DepEd NCR, mas lalo pong pinalakas at pinaigting ang paggamit ng Filipino. Sa katunayan, sinusugan na po ng tanggapan ng ating butihing direktor na lahat po ng paaralan ay hindi lamang Ingles ang dapat pagbutihin. Pagkos lalo nilang pagtibayin pa ang paggamit ng wikang Filipino para sa paglinang ng komunikatibong pamaraan at pakikisalamuha ng mga mag-aaral sa buong NCR, maging sa buong bansa. Opo. Sir, kaano kahalaga yung inilabas na DepEd Memorandum number 79, which is yung paggamit nga po nung, sa buwan ng wika nung team na to, no? Paano po natin lilinangin yung ating mga mag-aaral para po mas ma-boost po yung kanilang confidence po sa pagsasalita po ng Tagalog o ng Filipino? Napakaganda po niyan na nagpalabas tayo o meron tayong memorandum o mga sirkular na kung saan ito ang nagiging batayan para maisagawa ng iba't ibang paaralan sa buong bansa ang lalo pang pagpapalinang at pagpapayabong ng wikang Filipino. Sa katunayan, sa pangunguna po ng Kagawaran ng Edukasyon sa pakikipagtulungan ng Komisyon sa Wikang Filipino ay buong bansa po na nagdiriwang tayo ng selebrasyon. Nagkakaroon po tayo ng balagtasan, Reader's Theater, talumpatian, masining na pagkukwento. Ang mga paligsahang pong ito ay nakakatulong upang lalo pang linangin ang gamit ng instruksyon at ang komunikatibong paraan ng mga mag-aaral. At hindi lamang po yon para magbigay tanaw sa mga nakaraan at nagbuwis ng buhay para maipagtanggol at lalo pa nating magamit ang wikang Filipino sa buong bansa. Okay. Alright, Professor Jonathan, no? Ito po, in terms naman po sa history, ito pong ating paggamit ng wikang Filipino. Siyempre, noong una naman po, talaga naman po, ang ginagamit natin is kung hindi Espanyol, ay wikang Filipino. Pero ngayon po, sa nangyayari po, nagiging marami na yung nagagamit natin na wika, na dyan yung Taglish, na hinahayaan natin na gamitin ng ating mga kabataan. Pati tayo, actually, guilty tayo, aminin natin na nagagamit natin yon. May mga salitang kalye. Ano po ba yung, sa nakikita po ninyo sa inyong pagsusuri, ano po ba talaga yung pinakadulo nito, na roots nito, na bakit po ba sumiklab yung ganitong generation of languages? Oo, tandaan natin na ang wika ay kultura, no? At ay dumadaan sa pagbabago, no, sa bawat panahon. Yung pagkakaroon ng usapin ng pambansang wika ay kaugnay kasi ng paghahanap natin ng pambansang identidad, no? Kaya yung pagkakaroon natin ng pagsusulong natin ng pambansang wika, paggamit ng pambansang wika ay actually usapin natin ng paninindigan. Yung iba kasi ano sila na, oh, nag-Filipino ka kasi hindi naman kayo makapag-Ingles, no? Hindi yun eh, no? Ang nag-Filipino ka at the expense daw ng yung mga iba pang wika, no, hindi rin yun yung punto eh. Ang punto kasi rito ay meron tayong bansang binubuo, meron tayong bansang nais palakasin, at yun yung kailangan nating buuhin. At pag tinignan natin sa kasaysayan, no, sa lahat ng mga bansa sa ibang daigdig, ang mga maunlad, malalakas na bansa, no, ang wika nila ay yung wikang sarili nila. Kaya dito sa kabalintunaan, no? Ang wika ng komersyo, ang wika ng batas ay yung wika ng dayuhan. So kung ang mamamayan mo pa rin, pag tinignan mong Pilipinas, no, majority pa rin ng mga Filipino nakakapag-isip, nakakapagsalita sa wikang Filipino. Kaya kapag ang kaalaman ay nasa banyagang wika, ay magdudulot yan ng kamangmangan, magiging sagabal yan sa kaunlaran. Okay, sa ating pagbabalik, Princess, gusto kong tanungin kay Professor Jonathan kung ano yung saan ba nanggaling at paano nag-transpose yung English, di ba, galing nga sa Spanish, napunta sa English, tapos Tagalog at wikang Pilipino. Paano yung naging history nun? Alright, dyan lamang po kayo dahil magpapatuloy pa po ang Buwan ng Wika at PTV Special 4. Muli po nagpapatuloy ang Buwan ng Wika at PTV Special Forum. At Kirby, ating pagpatuloy nga ang iyong magiging katanungan kay Professor Jonathan. Yes. Sir, yung tanong ko po, no, paano po ba naglipat-lipat, nagsalin po yung from English to Filipino, tapos paano po na-adapt na kailangan ganito na ngayon yung salita natin, especially sa mga tinuturo po sa mga paaralan? Well, bago dumating ang mga Kastila, no,
na to, bawat ethno-linguistikong grupo, nagsasalita sila sa sarili nilang wika, no? At ang tao naman ay hindi naman siya meron siyang kapasidad na matuto ng maraming wika, no? Nang dumating ang mga Kastila, no? Syempre dala-dala nila ang wika nila, pero iilan lang yung natuto riyan, no? Yung mga Ladino, no? Majority pa rin talaga sa sariling wika ng kanyang bayan, no? Ngayon, dumating ang mga Amerikano, no? At syempre, itinuro nila sa atin yung kanilang wika. Dahil kasunod ng wika ay yung kultura. At pag naipasok yung kultura, pati pag-iisip. Kaya hanggang ngayon, no, andyan pa rin yung bakas na maraming Pilipino ay yung colonial mentality ay naririyan pa rin, malakas pa rin, no? Ngayon, matatandaan ninyo, no, noong nagkaroon ng 1934 Constitutional Convention, para bumalangkas ng konstitusyon, no, para sa noong 1935, pinagtatalunan na nila itong pagkakaroon ng pambansang wika. Kaya lang hindi sila nagkasundo noon na may understanding, no, may pagkakaintindi na dapat kung magkakaroon tayo ng pambansang wika, isa ito sa mga laganap na wika sa Pilipinas, katutubong wika ng ating bansa. Kaya lang hindi sila nakapili ng isa. Alin ba sa Tagalog, Ilocano, no, Kapampangan, Cebuano, no? Nagbotohan din 'yan no. Kaya noon ay Kastila at Ingles, no. Subalit may provision doon na bukas, no, sa pagkakaroon ng isa sa mga pabansang wika mula sa mga laganap na wika, katutubong wika sa bansa. Kaya 1935 dumating ang komisyon ay 1937, 1938 nagkaroon ng surian ng wikang pambansa, no. Ano to? Dumaan to sa pag-aaral, no. Meron tayong mga mambabatas, hindi Tagalog pero sila yung naninindigan na kailangan nating magkaroon ng sariling wikang pambansa, no, wikang sarili natin. Dahil tayo yung magiging isang nagsasariling bansa. No, kaya kailangan meron tayong sariling wika, no? Hanggang sa panahon ni Pangulong Quezon, ito si Pangulong Quezon, meron siyang may sense of history to no? Naiintindihan niya yung simbolo, yung halaga ng pagkakaroon ng sariling pambansang wika. Kaya siya, batay sa mga pag-aaral, rekomendasyon ng mga eksperto, no, naglabas siya ng atas na nagtatakda na magkakaroon ng pambansang wika at yan ay Tagalog, no? Pero sa tiyak, hindi porke Tagalog si Quezon, no? Dapat nating linawin 'yon, no? Ito ay isinulong din ito ng mga eksperto mula sa iba't ibang wika, no? Kumaga iba't ibang ethno-linguistikong grupo. Hanggang sa taong 1940 ay nagkaroon tayo na sa kauna-unahang pagkakataon ay naging subject, no, ang Filipino naging bahagi siya ng curriculum. At pagdating ng Tagalog yung pagturing nila, no. Pero pagdating ng 1950s, no, panahon ni Pangulong Magsaysay, ito ay tinawag na Pilipino, no. And then panahon ni Pangulong Marcos, no, na pasok yung bilingual, no, patakarang bilingual, no. May mga subject, may mga aralin sa Ingles, meron sa Filipino, no. Kaya ang araling panlipunan, yung kasaysayan ay tuturo sa Filipino. Pero nagbago ang lahat, lalong lumakas ang kampanya para sa pambansang wika at tatawagin itong Filipino sa 1987 Constitution, no. At dito may pagkilala na mahalaga ring pagpalakasin, pagyamanin, ipreserba yung mga iba pang wika ng Pilipinas. Pero isipin ninyo, mahigit 100 ng wika sa Pilipinas. Isang wika, isang ethno-linguistikong grupo yan. Kung lahat yan magsasalita sa kasariling wika, no, hindi tayo magkakaintindihan. So kailangan natin ng isang common language, no, na kung saan magkakaintindihan tayo bilang isang bansa. Okay. At yan ang Filipino. But basically, tingnan natin, batay yan sa Tagalog. Anong paliwanag yan? Speaking, ang naging sentro ng bansa, una ng kolonya na naging bansa ng Pilipinas ay Maynila, at ito ay nasa Tagalog region. So ito yung naging pinakalaganap, no? Kumaga naging batay sa Tagalog, pero hindi iyan purong Tagalog, no? Yun yung pagkakamali ng ilan no? Nagtatagalog pa. Dahil actually, marami tayong ngayong mga salita ay hindi naman, nasasabi nating Filipino ay hindi naman Tagalog. Halimbawa, lungsod Quezon. Ang lungsod ay hindi Tagalog, no? Cebuano. At ang kauhulugan din nito ay bayan. Di ba kaya nga Pedro Kalungsod, no? Kababayan, no? Kabalen, no? Ang wikang Filipino ay buhay at dito maintindihan kasi nila na ang wika at bilang kultura ay
addition, no? May mga pumapasok na impluwensya at inaangkin natin. Halimbawa, lamesa. Okay. Hindi na Kastila ang lamesa. Pilipino na yan. Inangkin na natin at yan ay katangian lamang lalakas na kultura, yung kakayahang mag-angkin. So sa madaling salita, sir, mahaba talaga yung nagpabago-bago talaga mag-stick doon sa sinasabi nating pambansang wika, which is the Filipino. Okay. Alright. Ito gusto kong balikan si Commissioner De Lima. Ma'am, ano po ba yung mga naging hakbang po natin sa ating itong pagsusulong natin ng wikang Filipino, lalo na dito sa ating bansa, in terms of itong pagpapalakas talaga dito sa wikang Filipino? Kasi po may mga balita talaga na nakasulat or sinasabi nila na kapag ikaw daw ay nagsasalita ng Filipino, parang hindi mo alam ang wikang Ingles. Pero kapag mag-wikang Ingles ka, gamitin mo ang wikang Ingles, parang ikaw ay magaling, hindi bobo. Ano po yung naging tugon natin dito? Ang naging tugon nga ng Komisyon sa Wikang Filipino dyan ay palakasin at paigtingin palalo ang paggamit ng wikang Filipino sa buong bansa, hindi lang sa NCR. Kaya 3 lapit ang ginagawa ngayon ng Komisyon para paunlarin ang wikang Filipino. Unang-una, merong saliksik na ginagawa. Nabanggit, no? Na ang Filipino ay ang lingua franca, no? Ang neutral language ng lahat ng 135 etnolinguistikong grupo sa ating bansa. Ang Filipino, ang convergence point, no? Kung kaya't sinasaliksik yan para bumuo ng papalit na sa dating Balarila. Ngayon, tinatawag namin yan at tatapusin na namin ang gramatikang pambansa. Pangalawa, maigting ang ginagawang training ng Komisyon sa Wikang Filipino para gamitin ang Filipino sa iba't ibang dominyo. Lalong-lalo na, manguna dapat ay ang pamahalaan. Kaya't pinapaigting naming buhayin muli ang eksekutibong kautusan ni Pangulong Corazon Aquino, 335, EO 335, na nag-uutos na gamitin ang Filipino sa korespondensya at mga iba pang komunikasyon sa pamahalaan. Dahil noong ipinalabas yan, 1987, naudlot na hindi na naipatupad. Kaya ngayon, binubuhay namin at paiigtingin. Okay, sige. Ang PTV4 kasama mga yatang na KO dyan. Yes. Correspondensya official na training. So, bukod pa dyan, may mga publikasyon. Publikasyon na hindi lamang salin mula Ingles sa Filipino, kundi pati salin mula regional na wika papuntang Filipino. Okay. So, nagtatagpo yung mga wikang yan sa aming mga publikasyon. Princess, masarap himayin yung sinabi ni Commissioner De Lima tungkol doon sa paggamit ng pamahalaan. Mamaya, mas i-elaborate natin. Pero ngayon, tungo muna tayo sa ating mga bisitang estudyante. May mga katanungan silang inihanda. Unahin ko na si Hirsha Berdin, galing sa Colegio de San Lorenzo. Magandang gabi po. Ang katanungan ko po ay para kay Sir Arsenio Manalo. Sir, naniniwala pa po ba kayo na may pakialam pa ang mga kabataan natin ngayon sa pagpapalawak ng kanilang kaalaman sa wikang Filipino? Magandang gabi sa iyo. Napakagandang katanungan. Sa amin sa Kagawaran ng Edukasyon, naniniwala kami na malaki pa ang pakialam ng kabataan sa lalo pang pagpapaigting ng wikang Filipino. Sa katunayan, sa paaralan o sa bawat paaralan sa buong bansa, isinususog natin na ang paggamit ng Filipino ay gawing puro o gawing ibigay sa lahat ng mga paaralan na kailangan sa pagtuturo. Kung ikaw ay magsasalita pat kumpleto o purong Pilipino, at kung magsasalita ka naman ng Ingles, purong Ingles. So yan ay isinususugan na ng Kagawaran ng Edukasyon na ang pangunahing layunin ay maipamulat sa mga kabataan na ang wikang Pilipino talaga ang magbibigay ng susi para magkaroon ng pagkakaisa. At hindi lamang yan, hindi lamang mga paaralan ang inaabot ng Kagawaran ng Edukasyon. Sa pangunguna ng ating sekretary na si Brother Armin Luistro, bawat lungsod sa buong Pilipinas
ay sinusugod ng mga guro upang magbigay ng iba't ibang interbensyon sa pagkilala at paggamit ng wikang Filipino. So ilan lamang yan sa mga interbensyon na ginagawa ng Kagawaran ng Edukasyon. Sa katunayan, dito sa Pambansang Punong Rehiyon, sa DepEd NCR sa pangungunan ni Dr. Luz Almeda, ang ating direktor, at kasama si Dr. Ponciano Minguito, ang ating assistant director, ay pinapasuyod lahat ng sa 16 na dibisyon na yung mga bata na wala sa paaralan ay turuan ng tamang paggamit ng wika at ipamulat sa kanila na ang wika o ang tamang paggamit ng wika ang magiging sandata sa kanilang pag-unlad. So ilan lamang yan sa interbensyon at ginagawa ng Kagawaran ng Edukasyon sa pakikipagtulungan sa Komisyon sa Wikang Filipino upang lalo pa nating mapalaganap, mapaigting ang wikang Filipino tungo sa kritikal na pag-iisip at kaunlaran ng ating bansa. Alright, maraming salamat, sir. Next question naman. Alright, alam mo, Kirby, gusto ko rin yung sinabi kanina ni Ginoong Manalo na kumbaga kapag nakikipag-usap tayo, kung ito ay puro Filipino, kailangan sagutin din natin ito ng puro Filipino. At lalo na kung puro English naman, ay puro English. Kumbaga, iwasan natin kung pwede na maging bilingualist tayo na tao. Alright, ngayon naman may pangalawa tayong katanungan mula sa ating kasamang si Aldrin Bayaka ng Kolehiyo di Magandang gabi po. Yung katanungan ko po kay Ma'am, para kay Ma'am Purification. So, sa tingin, kasi di ba po sabi niyo po yung mayroon pong mga saliksik na ginagawa. So, sa tingin niyo po, paano po ba natin mahihikayat yung mga kabataan na gumamit ng wikang Filipino? At upang matanggal din yung pag-stereotyping ng mga tao sa wikang Ingles na, di ba nga, usually sinasabi nila ang wikang Ingles daw ay pangturo talaga siya. At may kakulangan sa wikang Filipino. Salamat, LJ. Oo, ang unang mekanismo dapat ay ang sistemang pang-edukasyon. No? Dahil doon natututuhan ng mga mag-aaral ang standardisado at disenteng mukha ng Filipino na dapat ginagamit ng kabataan. May mga palihan, may mga training, no, na maari namang salihan din ng mga kabataan, halimbawa. At nagbibigay ang komisyon ng karapatang gantimpala para sa mga mananalo, mabuting pagsulat ng sanaysay, pagsulat ng tula, no, at kahit balagtasan dyan, no. Yung mga ganon, dapat titignan ninyo na paghikayat yon ng papaigting na gamit ng Filipino at ng standardisadong Filipino. Alright, maraming salamat po, ma'am. Princess, gusto ko lang balikan kanina yung tungkol sa sinabi ni Commissioner de Lima tungkol doon sa paggamit ng wikang Pilipino sa pamahalaan. Dr. Vega, alam po natin na si Pangulong Aquino ay ginagamit po sa kanyang State of the Nation Address wikang Pilipino po. At ganun din po yung ilan po sa kanyang mga gabinete, especially PCO Secretary Sunny Coloma, ay wikang Pilipino rin po yung ginagamit sa pagsagot po sa mga media. Gaano po ka-importante yung para po mas maunawaan ng ating mga kababayan yung nais pong ipahayag ng pamahalaan? Napaka-importante po na ang ating Pangulo ay gumagamit ng Filipino dahil higit niyang naipapaabot niya sa mga mamamayan, lalo na sa masang Pilipino, ang kanyang mga programa at proyekto. At higit na makikiisa ang mamamayang Pilipino kapag naiintindihan nila ang mga programang ito. So napakahalaga na ang pinuno ng bansa mismo natin ay nagsasalita sa Filipino. Opo. Pero ma'am, sa tingin nyo, malaki po ba yung disadvantage ito? Kasi from dating Pangulong Arroyo, English po lahat ng State of the Nation Address at ganun po yung nakagawian. Ngunit si Pangulong Aquino lamang po ang nag-iisang Pangulo na talagang nag-deliver ng kanyang SONA na Tagalog po, pure Tagalog. Malaki po ang kaibahan nito kasi ngayon nakita mo naman ang mga Pilipino kapag nagsusona ay talagang nakatotok talaga sa television at sa radyo, nakikinig sila at makikita mong naiintindihan ng Pangulo ang kanyang mga sinasabi, ang mga programa, mga proyekto, naiintindihan ng mamamayan, maging mga sa
sa parlor, sa barbero, naiintindi sa palengke, naintindihan ang Pangulo. Samantalang noon, hindi masyadong kumbaga hindi makarelate ang masang Pilipino dahil English nga ang ginagamit na wika, lalo na sa SONA. So hindi masyadong maintindihan. Alright, Dr. Vega, gusto ko lang pong i-follow up, no? Since ang role niyo po talaga ay nakatuon siya sa salita at gramatika, hindi po ba kayo nahihirapan kapag halimbawa may mga nami-meet kayo ng mga estudyante or kahit na sa isang mga pagpupulong na ang gamit talaga ay as much as possible English po talaga, hindi naman talaga wikang Filipino. Paano po niyo ba pinopromote ito? Paano po niyo ba kanila na kailangan ito talaga yung gamitin natin at siguro po sa survey po no ng 1 to 10 gaano po ba talaga karami ang napaperfect nila ang wikang Filipino na gramatika? Sa kabataan ngayon, mapapansin natin na bagamat gumagamit sila ng English, mapapansin mo Taglish yan. Yes. Hindi talaga sila purong English. Kung magpupurong English man yan ay yung mga sasabihin nating mga elite na talaga yon. Mapapansin mo sa kabataan ngayon na ang ginagamit nila ay talagang may Filipino na yan. Kahit sa mga probinsya, nakakatuwa kasi sa probinsya, ang mga magulang ay hinihikayat nilang magsalita sa Filipino at hindi sa English. So, kung meron mga magulang na naghihikayat na ito ay sa wikang Ingles, siguro ay ilang porsyento lamang yun ng mamamayang Filipino. Karamihan ngayon ay nagsasalita na sa Bicol, Ilocano, sa bandang Bisaya, karamihan na ay nagsasalita na sa wikang Filipino. Alright, ma'am, di ba usually nagkakaroon tayo ng mga quiz bee, mostly talaga on English, ano? Meron po ba tayo mga ginagawa na ganito rin na mga programa kay Commissioner De Lima ito, no? Meron po ba tayong ginagawa ng mga programa tulad ng mga quiz bee or ganyan, mga spelling? Oo, yes. Uso pa rin ba yung mga dula-dulaan, mga gano'n? Ang mga pangyayari sa buwan ng wika, mga events, no? Yes. Ay hindi lang nasa NCR at pinangungunahan ng komisyon. May mga sentro sa wika at kultura kami sa iba't ibang rehiyon, no? At sila kasama ng DepEd. Kasama ng DepEd sa SWAC namin, pinangungunahan nila ang mga iba't ibang karanasan sa pag-celebrate ng buwan ng wika. So may mga palihang ganyan, quiz bee, sabatas, mga balagtasan, mga ano yan mga kompetisyon talaga sa balagtasan. Kami naman sa komisyon, may pambansang inilulunsad kami na, kunyari, uswag derep-dep. Ito yung pagsulat, no? Sa gamit ang sarili mong wika, no? At maisalin sa Filipino, sa tula, no? Sa tula. Oh. Okay. Okay, ma'am, bago tayo mag-up, gusto ko lang tanungin, kasi usual ganito rin po yung tanong nung kahit po nung mga nasa business, paano po nakakatulong na mapayabong po natin ang ekonomiya sa pamamagitan po ng wikang Filipino? Una-una, napakalaking kailangan gawin yan. Ang sabi namin, ang Filipino ang wika ng pambansang kaunlaran ngayon. Okay. Dahil inaasahan sa kampanya namin na gamitin ito ng iba't ibang sektor sa lipunan, no, ng dominyo ng lipunan, ay mas uunlad ang bansa sa ekonomiya, sa industriya, sa employment, kahit sa employment, no? At kahit sa relihiyon, halimbawa, no? At dahil meron tayong sariling wika na ginagamit sa lahat ng sektor ng ating dominyo ng ating lipunan, makikita na tayo ay nagsusulong ng ating mga sariling kapasidad, no? Sa ating sariling wika. Alright, alam mo Kirby, sumasarap yung ating mga diskusyon dito dahil pati ako gusto ko ring malaman dito paano ba natin mapapalakas pa itong gamit ng ating wikang Filipino dahil ako bilang isang Maranao, gusto ko rin itong
sa Mindanao. Kaya dyan lamang po kayo, marami pa tayong aalamin sa ating mga panauhin. Dito lamang yan sa ating Buwan ng Wika PTV Special Forum. Muli, nagpapatuloy po ang iyong PTV Special Forum, Buwan ng Wika. Princess, nabanggit na kanina ni Commissioner De Lima yung impact sa ekonomiya ng ating bansa kung paano ba nakakatulong itong wikang Filipino. Ngayon, gusto ko lang tanongin si Sir Arsenio Manalo. Sir, ano na po ang lagay ng wikang Filipino sa ngayon? Ang ibig ko pong sabihin, kamusta po ang pagtanggap ng ating pong mga mag-aaral, ng kabataan? Tinatanggap po ba nito ng maluwag at yung natututunan po ba nila ito, sir? Magandang katanungan yan. Gumawa na ng mga pag-aaral. Sinabi ni Commissioner kanina, nagpapatuloy din o kasama ang kagawaran ng edukasyon upang gumawa ng pananaliksik para malaman o matukoy kung ito ba ay gusto o hilig ba ng mga kabataan ang paggamit ng wikang Filipino. At ayon naman sa resulta ng pag-aaral na ginawa sa pambansang punong rehiyon, maganda ang epekto ng wikang Filipino at lalo na yung transformasyon na kung saan sa paggamit ng wikang Filipino ilalo pang umunlad dahil ito ang ginagamit nila sa pambansang komersyo. Dahil hindi naman ang mga mamimili ay hindi naman lahat nakapag-aral o hindi naman tahas na nakapagsalita ng Ingles. So kaya talagang pinaiigting ng kagawaran ng edukasyon na lalo pang tanggapin ang wikang Filipino, ang paggamit ng wikang Filipino sa loob at labas ng paaralan. Okay. So, Sir, may question lang ako kay Professor, kaugnay din po ng katanungan ko. Sir, pero sa tingin niyo po, sa darating na mga panahon, maganda po o mas lalaki po yung improvement ng pagtanggap po ng wikang Filipino, especially po ng mga kabataan? Actually, wala naman tingin ko wala tayong problema sa wikang Filipino. Hindi naman natin talaga, ang may problema sa Filipino ay yung elite kasi kung banyagang wika nila sa bahay, no? So paglalabas sila, hindi sila mahirapan sila. Ang pinakamahalagang punto dito na lagi naming inuulit sa aming pagtingin ay una, magbi-Filipino ka kasi hindi dahil sa magaling kang magsulat, no, yung para sa gusto mong tumula. Nag-Filipino ka kasi naiintindihan mo na ito'y bahagi ng pangangailangan sa pagbubuo ng bansa, identity, no, paninindigan. Kahit yung mga akademiko natin, kung sila magsusulat ng mga mahalagang kaalaman, karunungan sa mga journal na puro Ingles, ay hanggang library lang yan. Hindi yan magagamit. Kung gusto talaga nilang mapakinabangan ng bayan, ng mamamayan, itong mga kaalaman na ito, dapat sa wikang maintindihan ng bayan. Yun naman kasi, tayong problema sa Ingles, lagi nating sinasabi yan, no? Mas marunong sa Ingles, okay. Marunong sa French, sa Chinese, kung ano yung magagamit ng tao. Pero ang sinasabi natin sa pagsusulong ng pambansang wika ay, una, mahalaga yung wika bilang access. Kung yung kaalaman, karunungan ay nasa Ingles, no? Halimbawa, form sa government form, nasa Ingles. Karaniwang tao, katulong, hindi nakakaintindi ng Ingles, nasa sariling bansa niya siya, nasa sariling bayan niya siya, nagkakaroon ng psychological na hindi niya maintindihan, no? Nakakabansot ng pagkatao. So dapat sa sariling bansa natin, hindi problema yun. Kung ito yung form at kailangan masagutan ng isang katulong o isang karaniwang tao, hindi dapat maging sagabal yung wika. Dapat mas advantage pa sa kanya. Dapat nasa sariling wika niya na mas maintindihan niya. Hindi dapat magiging sagabal ang wikang dayuhan. Kasi mas nagiging convenient yan para sa iilan. Alright, kay Dr. Vega, Doc, sa nakikita po kasi natin, ang ganda talaga role na sana talaga naiintindihan din ito ng ating mga mag-aaral, salita at gramatika. Ano po ba yung mga magandang suhestyon na mga motivational activities sa loob ng paaralan? For example, lalo na sa mga DepEd schools, no? Ano ba yung mga magaganda na ilabas natin ng mga aktibidades, mga takdang aralin para mas mapalakas pa sa kanila yung pagmamahal at pag-intindi sa wikang Filipino? Siguro talagang kailangang hikayatin ang mga mag-aaral na gamitin ang wikang Filipino. Kuminsan, ang problema rin kasi kuminsan sa mga teachers, sa mga guro na ang tutok talaga ay yung balarila o yung grammar. Siguro, ituro natin ang Filipino na hindi yung nakakabagot,
na nakatutok doon sa mga tuntunin kung paano gagamitin ang wika, kundi turuan natin kung paano magagamit ang wika sa iba't ibang pagkakataon, sa mas mataas na antas ng paggamit ng Filipino, kunyari sa mga pananaliksik, sa kursong kanilang iuugnay natin doon sa kursong kinukuha ng mga estudyante. Alright, ma'am, mayroon lang akong follow-up doon. For halimbawa, ako by profession kasi, professional teacher ako with an MA of English Language Teaching. Bakit po gano'n na halimbawa tayo, kasi may naturuan din tayo mula elementarya, sekundarya hanggang kolehiyo. Pero bakit po gano'n na pagdating po sa Filipino, parang hindi masyadong malakas yung interes ng mga mag-aaral. Halimbawa, ako, hindi ko kinuha ang kursong Filipino. Ano po yung nakikita niyo dito kung mayroong mga naging pagsusuri or research regarding po sa ganito ng mga issues? Kasi nandoon pa rin sa ating kaisipan yung colonial mentality na mas gusto natin ang Ingles kasi mas ito ang wika ng elite. Na ang elite na lipunan. So, yun ang mas gusto nating paboran. Kaya yung sasabihin natin na yung Filipino ay alam na natin yan. Hindi na natin kailangang pag-aralan. So yun yung mga ganong kaisipan ang nakakahadlang sa paggamit ng Filipino. Alam mo, Princess, marami pa sana tayong gustong tanongin sa ating mga bisita pero talagang kulang na yung ating oras, no? So sa mga oras ito, hingin na natin sila ng kanilang mga huling mensahe. Unahin ko na si Ginoong Arsenio Manalo, panrehiyong tagamasid ng DepEd NCR. Sir, last message po. Mensahe ko lamang po sa lahat na patuloy o samahan nyo kami sa lalo pang pagpapaigting at pagpapalakas pa ng wikang Filipino sa buong kapuluan. At mahalin po natin ang sariling wika dahil ito ang magpapaunlad sa ating kabuhayan. Tulad ng ibang daigdig na sariling wika ang kanilang ginagamit. So, Filipino ang dapat gamitin. Alright, Professor Jonathan Balsamo, historian, Philippine Historical Association, sir. Oo, nag-uusapan natin ngayon ang papel ng wika sa kaunlaran, no? Pero bago yon, kailangan natin munang lumaya sa kamangmangan. At hanggat nasa banyagang wika ang mahalagang transaksyon sa pamahalaan, negosyo sa pamahalaan, sa edukasyon, kaalaman, mananatiling balakid yan para lumaya mula sa kamangmangan ng maraming Filipino. Filipino ang wika ng Filipino at dapat ang kaalaman ay nasa wikang Filipino. So, pag nagawa natin yan, madali na sa ating marating ang kaunlaran. Alright, on my right naman, Dr. Shela Vega, puno ng sangay ng salita at gramatika. Ipagdiwang po natin ang ang wikang pambansa natin, ang wikang Filipino, hindi lamang tuwing buwan ng Agosto. So, ibig sabihin po, gamitin natin ang wikang Filipino sa lahat ng pagkakataon kapag tayo ay nasa loob man lamang ng ating bansa. Mensahe po ni Commissioner Purificacion de Lima ng Komisyon ng Wikang Pilipino. At ma'am, please invite na rin po yung ating mga kababayan para po sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika. Mula sa Komisyon sa Wikang Pilipino, iniimbitahan ng lahat-lahat para makiisa sa mga pagdiriwang ng Buwan ng Wika sa Agosto 19 para sa Araw ng Gawa dito lang sa Lungsod, Quezon, para sa paglulunsad ng mga aklat ng bayan sa Agosto 24, no? Mga aklat ng bayan na publikasyon ng Komisyon sa Wikang Pilipino, inaanyayahan din ng lahat ito sa pambansang museo, no? Sa Manila. Ang panghuli kong sasabihin ay ang adikain ng Komisyon sa Wikang Pilipino na ang ating wikang pambansang Filipino ang wika ng pagkakaisa, no? Ang wika ng kaisahan, ang wika ng kaunlaran, at ang wika ng karunungan. Kaya dapat lang ang suporta ng lahat ng Filipino, ng mamamayang Filipino para sa wikang ito na ating pagkakakilanlan. Maraming salamat.
Isa sa mga pinakamalaking simbolo ng ating nasyonalismo ay ang paggamit at pagpapayaman sa ating wikang pambansa. At ngayong ang buwan ng selebrasyon ng wikang Filipino, patuloy po nating alalahanin at pahalagahan ang papel nito sa ating pagka-Pilipino. Ang ideolohiya ng pagpapahalaga sa wikang Filipino na iniwan sa atin ng ating mga bayani ay maituturing na isa sa pinakamahalagang ambag nila sa bagong henerasyon, lalong-lalo na sa kabataan. At bilang mga tagapagtaguyod ng henerasyong kasalukuyan, tungkulin po natin itong paunlarin at pangalagaan. Ako po si Kirby Cristobal, si Princess Habi Basari. Marami pong salamat sa inyong isang oras na pagtutok dito lamang sa Buwan ng Wika, a PTV Special 4.